po mga kadigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. So welcome po ulit sa aming site. Ngayong araw po, gagawa po tayo ng isang video na kung saan ay share natin sa inyo yung pagkabit nitong kitchen sink natin. Ayan, dito na area. Tapos yung cooktop natin, tapat nitong range hood natin mga kadigma. Gaya ng nakita niyo kanina, bago tayo mag-intro, nakita na natin to. So ito na po yung guide natin mga kadigma, yung guhit na yan. So nakuha na po natin yung tamang clearance dito mga kadigma. Tsaka dito. So naka-eskwala na rin yan. Medyo madugo lang yung proseso nito kasi hindi po siya naka-undermount. So hindi gaya nung sa Tagaytay na ginawa natin, naka-undermount siya mga kadigma. So ito kasi mga kadigma, kailangan naka-flush yung sink natin dun sa granite. Kailangan na maayos yung pagkakat nito kasi papantay lang siya. So kailangan na maging masilan yung pagkakat natin ito. Tatakaw siguro kayo, lalo na po yung mga sanay na mag-granite. So sa kanila kasi inuuna nila yung pagkat niyan, itong sink natin, tapos ikakabit nila na nauna na ito ng kabit dun sa slab. So sa atin kasi mas komportable tayo na inuuna natin ikabit yung granite kaysa dito sa kitchen sink natin kasi minsan lalo na sa atin hindi maiwasan, baka mabasag yung granite natin kasi kung mapapansin ninyo, konti na lang natitira rito. Tapos dito, konti na lang din. Pag nakat ito mga kadigma, lalo na minsan kasi iniiwasan natin na baka mabasag ito kasi ng lakas to mga kadigma. So hindi na kasi buo siya. So kapag nakat natin ito, matatanggal na tong sintro na to. So baka pag nilagay natin, baka mabasag. So yun po yung iniiwasan natin. Kaya inuuna natin parati yung paglagay ng granite. Ganun din dito, cooktop natin. So inuuna natin parati ito. So doon po kasi tayo sanay, kaya yun ang parating ginagawa natin. So ayan po, share po natin sa inyo ngayon yan, yung pagkabit niyan, para at least may idea kayo kung ano po yung sukat natin dito mga kadigma. Ito kasi 6 cm. So dapat dito 6 cm din. Ayan. So kailangan parehas pa yan mga kadigma. Ganun din doon sa sink natin, para maayos po tingnan. So ayan, samahan niyo po ako, kakat po natin yan. Tapos ilalagay na natin tong sink natin, tsaka tong cooktop natin mga kadigma. So tara.
Mga kadigma, natapos na natin ikabit itong kitchen sink natin. Ayan, yung stainless natin. So kinabit na rin ho natin itong gripo. Tsaka yung mga fittings niya. Ayan, so okay na ho ito. Ayan mga kadigma. Ayan, mapapansin nyo, gumamit tayo ng epoxy sa pagkabit nito mga kadigma. Tapos sinecure natin yung gap sealant ito. Nakapantay lang siya sa granite natin. So kailangan may sealant siya para masecure yung tubig. Itong cooktop natin, yung gas range, nakabit na rin natin to. So na-fix na natin to. Hintayin na lang natin yung gas nya. Ito mga kadigma, sinecure din natin ang sealant ito para kung sakali hindi siya umangat. Yan. So nakasentro din siya dito mga kadigma sa rinse hood natin. Ayan. So yung sentro po niyan, itong area, mapapansin niyo nakasentro din siya diyan. Ganun din ito. Yung kitchen sink natin, nakasentro din po siya sa bintana natin mga kadigma. Ayan, para maganda tingnan. Ayan po, natapos na ho natin. So bago tayo maghiwalay at bago natin tapusin itong video na ginagawa natin, magpapasalamat po muna tayo ng marami sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers na walang sawang sumusuporta, sa mga kaibigan natin na mga vlogger din na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga doon pala sa kay Silent GTV tsaka kay kaibigang Lynn Javier. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, mga bago pa po sa ating munting YouTube channel na napasyal at tinapos itong video, naway kung nagustuhan nyo po, pa-click po nung like tsaka share at tsaka papindot po nung subscribe button tsaka yung also notification bell para maging updated po kayo sa mga video na gagawin natin. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.